Alright, Filipino reaction. Okay, reaction video na naman tayo mga kaibigan. Dito sa nagtitrending ngayon, Rep. Robert Barbers, ibinunyag ang modus ni Mayor Alice Go at iba pang Chinese national na nangingitlog sa Pilipinas. Ito na ang nagtitrending ngayon. Ito lang ulit yung sinabi nating mga kasama dito. Itong si Mayor Alice Guo Second District, Surigao del has Norte. been identified to be an associate of two Chinamen, no, na nahuli sa Singapore for money laundering. So malaking issue yun. So dapat talagang masilip dahil una-una yung nagiging modus kasi ng mga Chinese ngayon na kumukuha ng Filipino citizenship, no, doon sa sinasabing late registration. Ay, ganun. Hahanap sila ng local civil registrar, karamihan dito ay sa probinsya, magpapa-issue ko sila ng certification that they were born in that barangay, ganitong date, at ang magtataka tayo dahil puro lahat sila late registration. Okay. Lahat po sila pinanganak sa Comadrona. Wala akong pinanganak na ospital dyan. So, again, no, that's an alarming information that we should all look into. Marami na akong issue tungkol sa fake Filipino passports na nai-issue. Ganon. Ay, ibig sabihin, Congressman, may tanong lang ako. Matagal nyo na palang alam yan, bakit nyo yung binunyag? Kasi nga, ang mga Chinese, sa totoo lang, ay ang lalawak ng lupa sa Pilipinas. Hindi mo alam kung anong status niya, kung may Pilipina ba talagang asawa or wala. Ang katulad nga niyan, ay katulong, ginawang asawa, pero hindi naman pala tunay, fake pala yung ano nila. Paano yan? Anong yung magandang ano dyan, solusyon? Kasi nga sa ibang bansa mga kaibigan, yung mga illegal alien. Okay, illegal alien ang tawag dyan eh. Yung illegal status na naninirahan sa Amerika, ano ba sa ibang bansa ay may immigration officer na nagche-check. Okay? Para itong mga ito, kung hindi man pumasok sa eroplano, sumakay or dumating sa eroplano, baka ito ay pumasok sa ibang panig. Okay? Nang hindi nakasakay ng eroplano, siguro sa tingin ko sa Pilipinas, ganun ang nangyari. Possible na ang ibang Chinese sumakay sa barko, dumaan sa West Philippine Sea, at naglangoy papunta ng Pilipinas. May mga ganon. Okay? Hindi naman naglangoy. Sumakay ng bangka. Ngayon, dumami ang mga Chinese dyan sa Pilipinas na hindi bina-background check ng Pilipinas talaga. Walang kuwan, wala. Basta dumami lang sila. Daming bahay, maraming malalaking lupa. Inagawa na ng mga Pinoy, pinamahal na nila ang lupa. Kaya nagmahal ang lupa sa Pilipinas gawa ng mga Chinese kasi nga yung lupa, 100,000. Okay? Ang presyo ng Pinoy. Sabihin ng Chinese, okay, yung lupa mo 100,000, gagawin ko ng 250,000. Ganon ang presyo. Makalipas ng panahon, ay bibenta ng Chinese 200 million na. 2 million na ang benta. Ganon. Ang iba naman, talagang binibili na nila kasi nga, ipira sila. Okay? Kawawa naging Pinoy, ang mga Pinoy. Kasi nga, nakukuha na ng mga Chinese yung lupa ng Pilipinas. Binibili na binibili. Ngayon, hindi mo malamang kung ito ba ay may karapatang bumili. Kung ito ba ay may asawang Pinoy or ito ay wala lang. Ganun lang, tumago lang. Kasi nga, walang background check na nangyayari sa Pilipinas. Tagal na. Okay? Buti na lang itong Congressman Robert Barbers ay naisip niya yan ngayon. Okay? Dito sa mga ito, not fake, no? Authentic, original Filipino passports, pero spurious and dubious yung mga supporting documents that they submitted. Lalong-lalo na yung birth certificate. Lahat po yan, pinanganak, Comadrona. Lahat po yan sa probinsya. Lahat po yan ay late registration. So again, no, that's a cause for alarm. That's why dun sa investigation ni Congressman Paduano, isa yun sa usapin na sinisilip po natin. Dapat. Ilan lamang ito sa mga isiniwalat ni Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Barbers sa isang press conference kasamang ilan pang mga kongresista. Kabilang nga sa mga tinalakay dito ay ang tungkol sa mainit na usapin at kontrobersyal na katauhan ni Pampang-Tarlac Mayor Alice Guo at ng Kasi itong si Mayor Alice Go, maliwanag to, Chinese talaga ito. Okay?
Ngayon nga, nau-open na ngayon. Okay, nau-open na yung mga Chinese. Na ito nga, sobrang dami na sa Pilipinas. Bumili ng lupa. Lalo sa mga beach, mga mga malapit sa dagat. Binibili ng mga kaibigan. Hindi na malaman kung tunay may karapatan silang bumili. Basta binabayaran lang nila, ganon. Kasi nga pag ang lupa bininta mo sa kapwa Pinoy, medyo pa, 100,000 lang ang lupa. Binili mo. Binibenta mo. Ang tapat ng Pinoy dyan, mga 120 or pababa pa, 80,000, ganon. Pag Chinese ang bumili, doble na agad ang presyo. Triple. Para wala na silang kagaw, kanila na. Kaya ngayon, mga Pinoy, karamihan dyan, talagang naiinis. Okay? Naiinis. Dahil nga, sa mga subdivision, puro chikwa may-ari. Nako, sobrang dami. Dapat i-violate ng government. Okay? Na talagang dapat kontrolin or i-check kung ito ba talaga ay legit na may karapatang bumili ng lupa sa Pilipinas at ilang ektarya lang ang pwedeng bilhin. Hindi sobra-sobra na. Ay, nako, Diyos mio, Marimar. Katulad nga nito, Chinese to, maliwanag, pumasok sa Pilipinas ito. Kaya lang, si Alice ko pumasok sa Pilipinas, walang record. Sa tingin ng iba dito, ibang pangalan ang ginawa. Okay? Nag-change name. Na ngayon, Alice ko na ang pangalan. Walang record sa yung record niya sa birth certificate, pinagawa lang yan. Okay? Binayaran lang niya yun. Okay? Nagbayad. Para magkaroon ng birth certificate. Siguro, 1,000 or milyon na rin. Or siguro pumasok ito sa ibang panig ng Pilipinas. Gumamit ng barko. Okay? At bawat na mga kwan. Naglangoy-langoy. Pumasok sa Pilipinas. Walang record. Okay? Na pumasok. Ganun na nga yan. Pero ito talaga, maliwanag na, yun na nga, nandito na, nangyayari na. Sana naman ito, tuloy-tuloy na itong pagbubunyag ni Rep. Robert Barbers. Ang modus ng mga Chinese sa Pilipinas ay talaga namang inam na, sobra na, grabe na, ibang klase. Sana tuloy-tuloy at huwag lang algalan ng algalan. Kasi nga, baka mamaya, hanggang kwento lang ito. Okay, continue lang. Iba po man ng mga Chinese na nakakuha ng Filipino citizenship sa pamamagitan ng tinatawag na late registration. Late registration. Lubha itong nakakabahala para sa seguridad nating mga Pilipino. Dahil talamak umano itong ginagawa sa ilang mga probinsya at binabayaran nila yung mga tiwaling kawani ng gobyerno para makakuha nito. Ay, sigurado yan. Kaya lang, anong solusyon dyan? Nandyan na yan, okay? Ang solusyon nga dyan, magkaroon ng immigration o kaya magkaroon ng agency, okay? Agency ng mga Pinoy na mag-verify kung itong Chinese na ito ay matagal na sa Pilipinas na nangingitlog. Okay? Bakit ito ay sobrang tagal na? Kasi nga ang Chinese, pag Chinese citizen, hindi pwede maging Pilipino talaga. Maging Pilipino ka lang kung ikaw ay pinanganak sa Pilipinas. Kahit mag-asawa ka ng Pinay, ikaw ay nanatiling Chinese kung ikaw ay Chinese. Alright? Yung Pinay na talaga yan. Pero yung anak mo, possible na maging Pilipino. Kasi nga, kung may anak kayo, yan ang batas ng Pilipinas, mga kaibigan. Ang pagka-Pilipino, kailangan may bloodline. Okay? Bloodline na tinatawag. Kung ikaw ay type O, type B, di ba? Yung mga ganyan. Na pure Pinoy ay kahit nalahukan ka na ng mga lahing Amerikano or lahing basta ikaw ay may nanay or tatay na Pinoy. Pinoy ka. Okay? Ito na nga. Continue. Naitanong rin sa nasabing pagpupulong ang tungkol sa isa pang nakakaalarmang ulat tungkol sa pagdami ng mga Chinong pumapasok sa Pilipinas para mag-enroll sa mga paaralan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Yung iba dyan yung nag-aaral sa paaralan, tingin ko lang yung iba dyan mga spy. Ay mga Chinese, mga kaibigan, sa umaga, medyo kaunti-kunti mo na makita yan, lalo sa Metro Manila. Pumunta ka ng gabi sa Malate, pumunta ka, ang daming Chinese doon. Kumakalat paggabi, lumalabas paggabi. Pag umaga, mga Pinoy, makikita mo, karamihan. Pagdating ng gabi, mga Chinese na, mga kaibigan, kasi nga tulog na ang Pinoy. Chinese na ang gising. Ganon, ganyan. Alright, hanggang dito na lang mga kaibigan. Ano masasabi nyo? At counting reaction video lang ito na sana naman ay si Rep. Robert Barbers ay tuloy-tuloy na ang pag-verify ng mga Chinese sa Pilipinas. Kasi nga, sobrang dami na talaga. Grabe. Nawawala na ng mga lupa mga Pinoy. Pati mga babae, inagawa na nila.
Yung mga Pinoy. Kasi kita nyo, alright, yung bala na. Okay, ganito, subscribe channel, don't forget comment, bye bye, thank you.